Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So disclaimer, lahat ng sasabihin ko tungkol sa video na to ay karapatan ko. Katulad nyo, protektado ako ng batas na nagsasabi na meron tayong kalayaan sa pamamahayag. Huwag nyo akong pipigilan magsalita. Kalayaan yung mag-comment ng tungkol sa mga nasabi ko sa video. Yung mga nasabi ko lang sa video, yun ang kukomentan nyo. Huwag nyo rin kalimutan na kalayaan ko din na sagutin comments nyo. Maliwanag tayo kasi mamaya sasabihin ng iba, bakit mo ko inaaway? Bawal ba mag-comment? Hindi bawal mag-comment sa video ko. Pwede kayo mag-comment, kaya lang pwede ko kayo sagutin. Ang video na topic ko ay nakapublish sa public. Kaya wala kayong karapatan na magsabi na wag ko pakialaman. Ipa-private nyo sa may-ari ng video para hindi ko makita. Wag nyo rin ako pagbintangan na nagnanakaw ng video kasi protektado ako ng fair use doctrine. Ano ang fair use? Paki-google na lang mga kababayan ko. So, proceed tayo dito sa ating mga videos na re-reakan. Klaro na yun mga kababayan. So, may unang video na sinend sa akin si Sir... Ano name ni Sir? Naku, napatay ko yung name niya. Whoever po, sorry, hindi ko na matandaan yung nagsabi. Yung nagsabi sa akin ng video na to. So, ito yung video. Ito ay galing kay Sir Crips, Duwende sa Liliw daw, Laguna. Nakuhaan. Play nga natin to. Ang video ito ay nagtrending sa Facebook at sa TikTok at ipinadala ito sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Ronalyn Pitalbo Concepcion at tinag naman sa atin sa TikTok ni Eureka. Sa CCTV footage na ito ay makikita di umano ang dalawang duwende na mistulang naglalaro at naghahabulan. Narito ang video at pagmasdan mo ito na mabuti. Ayan o. Ayan, naglalaro ko. Ayun o. Ang galing, Gagi. Ayun o. Duwende nga. Duwende nga. Ayan o. Duwende nga. Tragis. Ayan o. Ayan. Hindi mo kasi sa cellphone mo. Parang same ito nung do sa video namin ni Sir Ed. Kaya ako medyo skeptic ako dito Dito sa ganitong video. May dadaan tricycle dyan. Tignan mo. Pwede mo nga naman. Hindi, may tricycle pa. May isa pang tricycle. Tira mo. Magkakano pa uli yan sila. Ayun, nagtatakbo. Nagpunta ka nga yan sa sa Ayun. Yokote, yun o. Ang Oo, galing. kita mo Ayun, kasayaw ang dalawa Anak mo ang anak mo. Ayun o. Ay, may ilaw yan ha? Sa palagay niyo na yan. Hindi yan ang nakita niyo Yan ang nakita Ayun, niyo. tumoy pa sa Ayun, pamahon. pamahon na. Mahon. Kaya mamaya, mamukot mo. Nandiyan ako May nag-suggest do sa video ko na ito daw ay sapot na natatamaan ng Tama ba? Sino may nag-comment sa akin nun? Sapot daw na natatamaan. Kasi nung pinaplay ko yung video, halos ganito din Kaya lang itong video na pinapakita kasi dito, yung ganyan, na pinapakita, medyo duda ako dito kasi sabay sila Let's say pareha silang duwende, Kasi kung pareha silang duwende, pwedeng isa pumupunta dito sa kabila, yung isa pumupunta dito sa isa, Kasi it doesn't make sense na pag naglalakad sila, sabay silang gumaganon-ganon. Ano yun? Nagmamarcha sila. Di ba? Pero mas plausible yung explanation na nag-comment sa video ko na sapot. Unahin na uli Ayan o. Ayan na uli yung dalawa Ang galing, no? Tama ba ako? Ano yan? Sapot or kung ano man ito. Kasi hindi ko pwedeng sabing insekto to Kung insekto to, malapit dapat sa lens yan na blurred. Bigyan ko kayo ng example Ano bang meron? Ito. Itong pen. Pag insekto yan, let's say ito insekto, makikita nyo yan, malapit yan sa camera, you get the idea, malapit yan sa camera na blurred. Pero ito, nandun. Unique nga naman yung video, pero may nagsabi sa akin na pwede daw sapot ito. Pwede siya sapot. Duwende, no? Duwende nga, duwende. Duwende. Ang video ito ay nagtrending sa Facebook. Pwede siyang, sapot. Or, kasi hindi pwedeng, yung ilaw ng flashlight. Diba? Anyway,
Comment kayo sa baba kung ano yung nandyan. Kasi yung nag-debunk sa akin, sapot daw yun eh. Yung do sa video na nakuhanan din sa CCTV. Pero talagang ang nag-giveaway sa akin dito, Oo, yun. Oh. kasi dalawa sila eh. Dalawa silang uniform yung galaw eh. Kung isa lang yan siguro, mapapaisip tayo nun. Pero dalawa kasi siya gumagawa. Ibig sabihin, may ano siya, parang magkarugtong silang dalawa. Diba? Tingnan nyo. Ayan o. Oh. Ayan, naglalaro ko. Yun. Ang galing, Gagi. Diba? Dalawa siya eh. Hindi nga, 20 nga. Ayan o, dalawa. 20 nga. Ayan, dalawa. O, ayan o. Ayan. Kaya sa'yo. Hindi, kahit mo kasi sa cellphone mo. Kung Hindi, wag na. May dadaan tricycles dyan, tignan mo. Pwede mo. Anyway, main content tayo mga kababayan ko. So, lipat tayo dito. Ito naman yung sa KMJS, yung Heso Kristo daw, nakunan daw ng litrato. 'Di ba? Nakunan daw siya ng litrato. Panoorin natin to. Si Jesus Christ. 73 mga bahay ang tinupok ng apoy sa Tagos, Surigao del Sur. Kaya naman himalang itinuturing na ni isa walang nasaktan o nawala sa napakalaking sunog. Wait lang, paano, lahat ba sa bagay, depende kasi sa kumukontra agad depende din naman sa sa point of view mo, sa subjective point of view mo kung himala 'yon o hindi. Pero kung we are talking about yung himala na magic na lahat ay nakaligtas, hindi lang naman yan ang sunog na na nangyari na lahat nakaligtas eh. Marami namang nangyayaring sunog na nakaligtas lahat. 'Di ba? Mas bibihira pa nga yung may namatay sa sunog eh. Correct me if I'm wrong ha. Yung kung miracle na magical ang pag-uusapan natin, feeling ko wala namang himala 'yon. Pero depende sa sa pananaw mo bilang makadiyos ka or relihiyoso ka. Pwede mo namang i-consider na himala. Hindi naman yung tinatawag na miracle naman sa panahon natin hindi lang naman magic 'yan, 'di ba? Yung depende sa pananampalataya mo. Sing-init daw ng apoy na tumupok sa 70. Pwede naman 'yun, coping mechanism 'yun, no? Coping mechanism 'yun na dahil maraming nawala sa iyo, pang pa-uplift ng spirit mo na himala. Nakaligtas kami. Bahay sa Barangay Duma-Duma, Tagos, Surigao del Sur ang pananampalataya ng mga nasunugan. Sa kabila kasi ng malaking sunog, ang mga litratong ito ni Jesucristo at ng kanyang mga disipulo, pati na ang mga anghel. Oo nga, nakakaduda nga naman na parang bakit hindi nga nasunog yung image? Or nakakaduda or nakakamangha pala, yun ang right term. Bakit nga naman hindi nasunog yung image niya, sa kabila ng ganun kalalang sunog. 'Di ba? Pero sometimes tingnan natin yung facts na I'm so sorry dito sa image na to, wala namang banal dito eh. Unang-una hindi pa naman confirm na yan ang image ni Jesus Christ. Ito ay lang naman natin ito tinatawag na confirmation bias na naman uli. Kasi sa tingin mo lahat ba ng hindi nasunog na ganyan ay mukha lang ni Jesus lahat? Baka may ibang libro diyan na hindi rin nasunog. Na pag nasusunog kasi yan, let's say feeling ko isang libro to eh. Pag nasusunog yan, ang masusunog mo yan yung gilid or yung ibabaw ng libro at likod ng libro. Hindi naman totally lahat yan masusunog eh. May process kasi yan. Katulad nito sa outer niya nasusunog, papasok yan. Siguro nagkataon na napahupa na rin yung apoy kaya hindi na nakumpleto yung pagsunog. Pero kung titingnan mo, nasunog pa rin yan. Hindi natupok. Ang paniniwala ng mga taga rito, may kahulugan ito. Kung hindi man, Ano yun? isang milagro. Naghahanap na lang sila ng ng reason.
But ito, yung itong mga katabi niya, ganun din. Bible kasi, no? Pwede nila sabihin na, hindi, banal na salita yan, kaya hindi nasunog. Okay, ito, i-consider ko pa. Pwedeng himala, no? Let's say, yung buong Bible, intact talaga, as in, hindi siya nasunog sa loob ng naglalagablab na bahay. Pero kung ganito na may sunog na yung paligid niya, 'di ba? Ano naman 'yun? Parang confirmation bias na lang 'yun. Nagagalit kayo sa akin. Linggo matapos ang sunog, heto na ang itsura ng dumadumang ngayon. Kung saan nakilala ng aming team si Raymond, ang nakapulot na malitrato ni Jesus na hindi nasunog, na siya rin Bakit 'yun? Tamo ha, may pakete doon ng si Raymond, Pansit ang Canton. nakapulot na malitrato ni Jesus. Pakete ba ng Pansit Canton to? Ay, sorry. Bumalik yung disclaimer. Ito, oh. So, ibig mo sabihin, banal yung Pansit Canton? Marami diyang tamo parang chini-cherry pick niya lang yung sinasabi niyang himala. Maraming hindi naman totally nasunog diyan sa tabi mo, oh. O parang packaging pa yata ng patis to. Banal din yung patis? Ito, oh, di ba? Na hindi nasunog. Na lang, cherry picking yung ginagawa. May gigil na sa akin dyan. Hindi, totoo naman Na hindi nasunog, na siya ring nag-upload ng mga litrato online. Minsan, kahit imahe, banal yung mga yan. Wow, grabe, it's mysterious. Everything happens for a reason. Nung nakita ko po, nabigla ko na sunog talaga ng litrato ni Hesus Kristo. Miracle dahil Ay, walang Diyos ko, nasaktan. kababayan ko. Magmahinaan ng loob dahil O, saan mo nakuha yung dahil hindi nasunog, tamo ha? Ang sabi niya, may daw. O, tamo ha? nabigla ko na sunog Nakita- talaga ng Nasunog talaga litrato daw ni Hesus Kristo. ni Hesus Kristo. Miracle dahil walang Hindi daw nasunog. Miracle dahil wala nasaktan. nasaktan. May daw sa tingin mo mensahe nun? Magmahinaan ng loob dahil nandito Saan ako. mo nabasa yon? Dahil hindi nasunog yung picture niya, nagkaroon na agad ng message na wag mahinahon, nandito ako. Hindi, di ba? Parang lahat ng nangyayari ay tayo na lang yung gumagawa ng reason na yun eh. Di ba? Siguro pwede namang ganun yung maging message ng Diyos, no? Pero hindi dahil sa hindi nasunog yung larawan niya. Ang mga larawan, parte pala ng isang Bible storybook, pagmamay-ari ng mag-asawang Lola Carmelita at Lolo Moises na kasama sa mga nasunugan. Nihinayang ako. Mas gani kad yabili na piraso. Ako gadyon ila palaminit na isip handumana na siya isip himala sa amin. Gabasol ako gana. No, wait lang I Lolo wasn't paying Moises attention. na storybook, pagmamay-ari ng mag-asawang Lola Carmelita Bible at Lolo storybook. Moises na kasama sa mga nasunugan. Nihinayang ako. Mas gani kad yabili na piraso. Ako gadyon ila palaminit na isip handumana na Tingnan mo ha, piraso. Ako pati yung picture na ito, no, kung sino man yan na, yung painting na yan, nagdadasal na yan, himala din yan. Masyado naman yan, confirmation bias. gadyon ila palaminit na isip handumana na siya isip himala sa amin. Gabasol ako Palaminate daw nila, remember. Nagsisisi talaga ako na hindi namin nakuha yun. para yan makuha siya. Ay ko niya kuha pa lamang. Kasi kung nakuha lang, hindi sana mangyayari. Piliunta mahitabo. Yung dakan ako sa Ginoo na pasaylo adakan kay dako. Hihingi ako ng kapatawaran sa Panginoon kasi malaki talaga yung kasalanan namin. Dahil hindi mo nakuha yung Bible storybook. Gayod na mo kasalanan tungod sa pag wa na mo makuha. Pero itong gapakita Pero gihapon nagpapakita pa siya dahil nga makapangyarihan siya. Ang kami makakuha ng kuan pa lamang baya siya. Dili pa lamang way gahom. Sa katabing purok na talaga sila nakatira, pero ang ilan nilang mga gamit, Igalang mo ang paniniwala.
Ilang na ang Bible storybook na iwan nila sa duma-duma. Parang himala sa akin. Sugod, yun to na panghitabo. Matagyod ko ng kaadlawon, nga alas 3. Kay kana amahan, maumanto og ito pagsaka sa langit. Pero hindi lang daw ito ang pinaniniwala ang milagrong nangyari. Si Marivic, himalang kusina at banyo lang daw ang nasunog sa kanyang bahay. Pagtanaw na ako ini sunog na, kuha ko mga butang sabay, musuod ako. Pagpuan ako pagsuod, yung hurot na, yung nakuha na sa divider, yung nakuha na mga deliver, mga kuhan, tanang-tanan, anya tiran, santo ninyo lang gayon. Ay, Paniniwala niya, prinotektahan sila ang kanilang bantay. ito ha. Ang imahe na ito, Ito, wait lang. Paniniwala niya daw yon. Now, ganito yan mga kababayan ko. Yung sinasabi ko dito, hindi naman para bastusin yung paniniwala nila. Unang-una, ito ay pinresent ito, pinablish ito sa public, no? Dahil pinablish ito sa public, gusto ko sana maintindihan nyo na pwede kong komentan ito. Kasi, syempre, sasabihin ko kung ano yung tingin ko. Diba? Hindi ko naman hinihingi ang opinion mo. Hindi ko naman pinipilit na maniwala ka. Pinalabas kasi sa public, may masasabi at masasabi ako. Dahil itong video nga mismo na to, may nakalagay na comment section dyan eh. Ayan oh. Pwede ka nga mag-type ng comment dyan eh. Pinapahintulutan nga mag-comment yan. Tapos pagka hindi pabor doon sa gusto nyong narrative yung sasabihin, magagalit kayo. Di sana hindi na lang sila pumayag na ano yan, na ipakita yan. Kung ayaw nilang may mag-comment na iba. Dahil sa ayaw sa gusto mo, pag naisa public ito, may magko-comment at magko-comment ng taliwas dun sa ano nyo eh. Ngayon, kung trip nyong maniwala dyan, sige, okay lang. Hindi naman kayo pinipigilan na maniwala dyan sa ganyan eh. Huwag nyo rin akong pipigilan kung ano yung masasabi ko. Diba? ni Santo Niño. At kahit malapit lang ang imaheng ito sa nasunog na banyo, buong-buo pa rin ito. Isunog ang CR nga diwara. Amo dayan tulang po. Hindi talaga kami kinuha ni Santo divider. dito sa divider. Si Karena naman dahil sa sunog, nayanig ang kanyang pananalig. Kasama kasing natupok ang ipinundar niyang bahay na katas ng kanyang pagtatrabaho abroad. Inisip ko paano ako magsimula ulit. Wala na akong pira, wala akong trabaho. Diyos ko po. Alam mo, malaki din naman na naitulong nun ano. To be fair naman, malaki din naman na naitulong nung yung mga pinaniniwalaan nilang himala dyan na yun yung nagiging bagay na panghahawakan nila para lumaban uli. Di ba, no? Pero at the end of the day, dun pa rin tayo sa facts. Di ba? Nasunog lang pala ang pinaghirapan ko. Masakit sa akin. Para meron daw siyang maitabing alaala man lang ng ipinundar niyang bahay. Pinicturan na lang niya ito kahit sunog na. Nung i-upload niya raw ang litrato sa Facebook, may mga nagsabi sa kanyang parang may nahagip na kakaiba ang camera. Tinignan ko yung picture. Yung nagulat ako. Sinabi ko sa kasama ko, tingnan mo nga may tao. May nakita akong tao sa... Ayun. Tingnan nga natin. Yan. Pareidolia lang to, ma'am eh. Part yan ng ano, yung mga natupok na ano. I-recreate nyo yung shot na yan. 'Di ba? Ito hindi naman sa hindi ko ginagalang ang paniniwala. Pero ito kasi obvious naman ito na ano, pareidolia. Tapos ang siste niyan, no, let's say may nakitang yan, bibigyan na ng mensahe. Ang ibig sabihin niyan, magpakatatag ka, magpakasipag ka uli, or manampalataya ka, di ba? Saan nanggagaling yun? Sa confirmation bias kasi yun. Naghahanap tayo ng dahilan, ng mga bagay kung bakit ka nakaranas ng ganyan. Di ba, men? Hindi ba, let's say imahe nga yan, ano? Si Jesus Christ agad ba yan? Hindi ba pwedeng imahe yan nung multo na dating nakatira dyan? Kaya nga, alin dito, may makikita ka pang mga image dito eh. Ito nga, mukhang tao. May paa pa siya eh. Di ba? Nakatayo siya eh. Hindi, ano to, hindi siya
Himala. Bakit mo pa pinakikialaman? Eh di wag niyong i-publish sa publiko para hindi mo pakialaman. Sabi ng kasama ko, ala, si Papa Jesus yan. Litrato niya talaga, yung mukha talaga ni Papa Yung Jesus mukha niya na-form sa usok. Na-form sa usok. Diba? Talagang no? Ang iba hindi mapaniwala kasi inedit ko na lang daw yun. Hindi ako marunong mag-edit. Hindi siya edited. Paridolya yun. Na si Mamaya Papa sasabihin Jesus. siguro ng Oo photo pala. expert. Siya yung nasa picture ko. Diyos ko, magsisimba na ako ulit. Mahigit kalahati ng duma-duma sa bayan ng Tago sa Surigao del Sur. Natupok ng apoy. Pinanghinaan man ng loob ang mga nasunugan, lumakas naman daw ang kanilang pananampalataya. Yun ang magandang naidulot nun. Mga litrato ni Hesukristo na hindi nasunog, pati na ang imahe ng Santo Niño. Bukod pa sa nakuna ng kamera na sa kanilang pagtansya, imahen ni Hesukristo. Ayon sa kura paroko na si Father Carl Bautista, baka senyales ang lahat ng ito na kahit sila'y nasunugan, kailangan nilang magbalik loob sa Diyos. Marami din ng mga hindi nagsisimba dyan. Kadalasan ng mga Aray! nila na busy sila, yung panawagan ng Panginoon, 1 oras sa 1 linggo lang. Bakit hindi natin mapagbigyan yan? Pero kung ang Tandag Bureau of Fire Protection ang tatanungin, may paliwanag ang lahat ng ito. Inimbestigahan nila ang mga kwento ng himala di umano at ang una nilang pinuntahan kung saan naroon ang imahe ng Santo Niño ni Marivic. Tuhay na pitadingding yun na Nga di sa CR ini. Kaloy sa Diyos ini sirgad nga hinadingding. Wara gading kakuha na nga portion. Yadi dagad ini tunaw na ini siya siri tunaw basan dakan. Simple lang ang paliwanag ni Fire Officer 3 Dennis Frias. May paliwanag pala O, tingnan natin. Naapula ang apoy sa bahay ni Marivic, kaya may mga nailigtas katulad ng imahe ng Santo Niño. Ang Santo Niño hindi nasunog kasi hindi na nakaspread dito ang apoy. Saka na-confine na ng makasama natin. Hindi! Ano pa rin yan? Himala pa rin yan. Sir? Nasa nila yung wooden wall nito, kaya hindi na rin nakaspread yung apoy. So ito hindi na ito nadali kasi nabasa na ito nila. Tinignan din ng mga tiga-BFP ang mga pahina Kaya tingnan natin yan, yung explanation nila. Kristo. Ang libro kasi nito maka-hardbound siya at saka makapal yung mga pages niya. So para magkaroon ng fire, kailangan may 3 element. Yung fuel, fuel to. Oxygen, saka heat. So sa nangyaring ito, dahil present yung 3 element, nasunog agad itong gilid ng libro. Saka nga yung cover pati ito yung Caviar. sunog din siya. Kasi siya yung exposed. Yung sa ilalim, hindi siya kagad masusunog kasi although fuel siya, pero walang oxygen sa ilalim kasi hardbound. Correct. Yan nasunog yung sa gitna. Saka nung panahon din na yun, kasi itong libro na to ay natagpuan sa bahay na last na nasunog. Nabasa na siya ng tubig. Yun pala. Paano naman ang nakunang litrato ni Karena na souvenir niya Dinebunk din ng ng KMJS. ng kanyang naipundar na bahay? Totoo ba ang imahe ni Hesukristo na nakikita ng iba o nagkataon lang? Tiningnan ko yung mga details niya, the sharpness, noise levels. Wala akong nakitang ebidensya na nagsasabi na edited or tampered yung photo. But I want to explain na maaring naging dahilan kung bakit yun ang nakita nila. Yun yung tinatawag nating pareidolia. Yung pareidolia, Diba, hindi naman nawawala yan lagi yung phenomenon o tendency ng mga tao na makakita ng imahe sa mga pangkaraniwang bagay. Maaring yung mood natin or yung imagination natin ang nagtitrigger. Bukod sa naunang litrato, may iba pa palang nakunan ang cellphone ni Karena. Kung saan parang nakunan din sa ibang anggulo nga lang ang imaheng nasa una ring litrato. Ang sinasabing imahe na nasa unang litrato parang naroon din sa Oo nga, no? Diba? Dapat i-recreate nila yung total nandun naman sila. pangalawa. So ito yung comparison ng dalawa. Ba't parang ito nakayuko na sa harap? Ano ba yun?
Tingnan nga natin. Baka po kilala niyo po itong Tinanong ng aming team ang mga residente kung kilala ba nila ang nakunan sa mga litrato. Ibig sabihin, hindi pala siya part ng poste doon. Tao pala talaga siya. Hindi. Kilala niyo po ba itong nasa picture na ito? Baka lang namumukha niyo. Mukhang si Rene Boy. Mukhang si Rene Boy yata. Pero hindi kami... Naka-ano siya, parang yung nakatali ng damit. Kasi Yun lang. Pagkuha ng picture kasi niyan, mukhang nandun siya ba? Excuse me po, kayo po si Rene Boy? Kayo po ba yung nandito sa larawan na to? Oo, parang ako talaga yan. Bakit po ninyo nasabing kayo yan? Ito yung suot ko na nangangalakal ako dito. okay. Hindi, totoong tao pala talaga. Akala ko kanina poste. Bandang mga alas 2, nandun pa ako ng sunog, nangangalakal ako. Sa bahay nila Karina, mga 1 oras ako. Doon sa isang picture, sure ako na ako yun. Nakikita ko talaga na pudong pa lang na damit sa ulo. Ako talaga yung di ko alam na kinukunan ako ng mga tao dyan. Yung sa pangalawang picture medyo malabo, hindi ako sure. Naninindigan naman si Karena na nung kinunan niya ang unang litrato, wala roong tao. Diba? Yan ang kadalasan na hindi, kahit ako minsan, 'di ba, kasi ang focus ko yung pinipicturan ko eh. Absent-minded na ako sa surroundings. Pag nung time na yan, at lalo na papasok yung personal bias sa akin, na hindi nung time na yan wala talagang tao. Nung time na yan wala talagang tao. Yun. Naiintindihan ko naman yan kung magiging bias si ate dahil kinuha niya yan eh. Kahit ako din, mag-ghost hunting ako, may makuhanan akong something, pwede rin kasing umano sa isip ko yun eh. Mamayani sa isip ko yung nakuhanan ko ay totoo talaga. 'Di ba? Kaya nga diyan kayo papasok mga audience. Magtulungan tayo, tuklasin natin kung ano yung totoo. Nung sabihin ng iba, naniwala pa rin ako na si Papa Jesus. Yung nasa picture na pinipicture ko sa cellphone. Kasi walang tao noon, biglang lumabas siya. Hindi naman kailangan may himala para marinig mo ang mensahe na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sunog na ito. Sa mga sakuna at trahedya, nasusubok ang ating pananampalataya. Sa mga naniniwala, hindi na kailangan pa ng himala. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi sa napag-usapan natin ngayong gabi? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang gabi po. Bye-bye.